Sumainyo ang kapayapaan. Lahat ng bagay na nasisilayan ng mata, na binuhay sa kalupaan sa buong sandaigdigan, tanging Ama ang may kaloob sa kanila. Kayo mga nilalang na nasa ibabaw ng lupa, nilikha ng Ama bilang bigyan ng buhay at inugnay sa Kanya. Siya ang may kaloob para mabuhay kayo. Ano ang pag-aalala? Ano ang pagkatakot? Sa nagmumula ito. Halina kayo, tigibin ang kasiyahan at kagalakan ng puso niyo. Manalig manampalataya kayong totoo, upang dooy patotohanan niyang may magagawa siya. Tanggapin niyong lubusan siya sa buhay niyo. Dooy pakikita niya kung ano siya, na may magagawa siya sa tuwina. Ang may pandinig ay nakarinig. Kasama ka na sa mga alagad. Siya'y gumaganap na. Nagsimula siya sa Bicol. Buhay ba ang Ama? Ano ang pangkaraniwang maririnig mo sa tao kapag mainit ang panahon? Kainit naman eka. Ano ang kasunod nung mainit na yon? Naghahanap ng lamig. Paano kung halimbawa wala ka makitang pampalamig? Ano ang kasunod noon? Mag-iinit ang pagkatapos mag-init ang ulo, ano ang naging resulta? Mga mahal, iwasan yung magkasala. Mainit ang panahon ngayon. Buhay po ba ang Ama? Sa dakong ito, init na init ka, wala kang maramdamang lamig, kaya nagpapaypay ka. Kung di ka pa rin masiyahan sa pagpapaypay at nag-iinitan ka pa rin, huwag kang magpainit ng ulo. Ang damhin mo'y Ama, na may kagustuhan sa panahong ito, sapagkat walang may kaloob ng panahong ito, kundi siya. Kaya't kung papaano nais mong lumamig ang panahon, hilingin mo sa Kanya, huwag ang init ng ulo. Sabihin mo'y Ama, o ayan na, nararamdaman nyo ba? Buhay ba ang Ama? Yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Kayang painitin ang panahon, kayang palamigin ang panahon. May nagsasabing El Niño Eka. May nagsasabing El Niño Eka. El Niño, El Niña, pare-parehas lang yan. Ama pa rin ang kaligtasan, siya pa rin ang buhay. Tama baga? Yan ang pawang katotohanan, mga mahal. Kaya't kung nabuksan na ang pangunawa, nabuksan na ang pananalig, nabuksan pa pananampalataya, anuman ang panahon, ikaw ay masaya. Buhay ba ang Ama? Sapagkat, hindi ang panahon ang magpapaligaya sa iyo. Hindi ang init-lamig ang dapat mong suriin, kundi ang kalooban ng Ama upang anuman ang panahon, anuman ang bibigay niya sa iyo, na pagtatanto mong hindi naman ipagkakaloob kung hindi niya nababatid na iyong makakaya. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, ayon nga kay Eklesiastiko, huwag kang gumawa ng masama at walang sasapit sa iyo. Lumayo ka sa kabuktutan at lalayuan ka rin ito. Huwag kang magsik ng kapihan, baka mag-ani ka ng 7 ibayo. Huwag kang humingi sa Panginoon ng kapangyarihan o humiling sa hari ng mataas na tungkulin. Huwag mong igiit sa Panginoon na ikaw ay matuwid o magpanggap na marunong sa harap ng hari.
Huwag kang maghangad na maging hukom kung wala kang tibay ng loob na panindigan ang katarungan. Huwag mo nang balikan ang dati mong kasalanan. Magbago ka sa unang parusa pa lamang. Huwag mong sabihing pahahalagahan ng Panginoon ang aking pagsuyo. At lagi niyang tatanggapin ang bawat handog ko sa Kanya. Huwag kang manghihinawang manalangin at huwag mong kaliligtaan ang pagkakawang gawa. Huwag mong pagtatawanan ang nasa kasawian. Ang Panginoong nagpahintulot na siya'y mabigo, ang siya ring magkakaloob na siya'y magtagumpay. Huwag kang maghanap ng kasinungalingan na may paparatang sa mga kaibigan. Huwag kang magsisinungaling kailanman, sapagkat walang kabutihang maidudulot ang ugaling yaon. Huwag mong gawin ang di tama. Patuloy hanapin ang marapat at tumpak. Doon sa iyong buhay ay tuturo ng Ama ang marapat. Huwag mong kainggitan ang nagaganap sa kapwa mo. Gumaganda ang buhay, pati itsura niya ay bumabata. Kundi habang nasisilayan mo kung ano ang nakakamta ng bawat isa na sinusuri ng iyong mga mata, ikagalak, ikatuwa mo, sa puso mo'y liligaya at mararamdaman mong hindi man sa iyo naganap ang gayon, may galak namang tumitimo sa iyo. Hanggang sa hindi mo namamalayan, ang nakamta ng kapwa mo'y kakamtin mo rin tao. Gawin mo ang marapat, tupdin mo ang dapat, Ama ang sa iyo ay magbibigay galak. Katotohanan ang sa akin tinuturan. Nakikita mo ba ang mabuting gawa ng kapwa mo? Huwag mo sabihin, totoo kaya yan, kundi turan mo kung kaya mo. Sapagkat, kung mabuti man ang ginagawa niya at hindi para mapakita ang katotohanan, kundi nagmamagaling lamang, ikaw naman na nakakitang tumutulad sa kanyang kabutihan, kung bukal sa iyong kalooban, ikaw ang kalulugdan, hindi siyang nagmamagaling lang. Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan, mga minamahal, wala namang nag-isip ng mabuti na di nadulutan ng mabuti kung gagawin niya'y kabutihan. Kaya't ang sino mang nagnanasa ng kabutihan at mabuti ang ginagawa niya, ang mabuti ang gantimpala nila. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkaramaniyahan ng nekkaramaniyahan ng nekkaramaniyahan ng. Isang pagbabahagi lamang po sa inyo at magsuri kayo kung ano nga ba. Kay Apo Kunching, bilang Apo Kunching, may mga nagte-text na, Apo Kunching, tulungan niyo naman po ang kapatid ko gumaling. Kahit po maglingkod siya sa inyo, kahit siya dyan tumira, papayag po kami. Ang tugon, hindi siya pwedeng maglingkod sa akin. At ang mga tumitira dito ay pinipili. Hindi basta kung gusto mo tumira rito, ay pwede kang tumira. Hindi ka pa naman ganap na kilala ng mga kasamahan dito at hindi ka naman lingkod. Paano kang patitirahin sa dormitoryo? Paano siyang patitirahin dito? At ang nakukuhang mga lingkod, hindi ngayon lang nagtungo, bukas ay wala, sa makalaway wala, sa susunod ay meron, sa makalaway meron, pagkatapos ay hinirang na. Ang mga naglingkod dito, anak, sa unay araw-araw halos naririto sila. Hanggang sa lumakas ang pandama nila at nabuksan ang diwa nila, niloob ng Amang mapili sila. Subalit, ang kapatid mong manakanaka
at sasabihin, maglilingkod na. Ay paano naman yaon? Pagkatapos, naunawaan ko po kayo. Sa inyong pong kagustuhan na yon, sa inyong pong mga pahayag na, totoo po yaon. Ano po ang dapat gawin? Hindi ko maaaring sabihin sa inyo sapagkat kayo ang may kalooban. Kung ano kalooban ninyo, tupdin ninyo ang sama at ibibigay niya ang marapat sa inyo. Sapagkat sa dakong ito, hindi naman nagpagaling ay tao, kundi ang kalooban ng Ama, siyang nagpapagaling at tuwirang siya nga ang magbibigay kagalingan. Papupuntahin ko po dyan ang kapatid ko. Hindi dapat siya ipapuntahin mo, kundi kusang loob niya. Sapagkat kung papuntahin mo man at di bukal sa kalooban, anong mararamdaman niya? Dumating ang kapatid na pinatungo. Masakit po ito ko, ganito po masakit. Anak, magtibay ka. Kung tunay na ginugusto mo maglingkod at kung tunay na gusto mo ang kagalingan, ano dapat mong gawin? Hindi nakatugon. At kinabukasan ay wala. Sino may kasalanan? Mga mahal, ano ba sa palagay ninyo ang Apo Kunching? Ano ba ang palagay ninyo ang isang Apo Kunching? Bakit gayon na lamang ang tao? Makikiusap, pakikipag-usap, parang ginagawang kasinungalingan, lokohan. Sino baga ang niloloko? Sino baga dinadaya? Ang taong may katotohanan sa puso niya, hindi na kailangang pagsabihan pa ng kung sino-sino. Kusang bumubukal, nabubuhay sa kanyang damdamin iyan. Hindi baga mga minamahal ko? Sa inyo ba'y may nagsabing, buksan natin ang damdamin mo na makadama ka? Walang magsasabi sa inyo, ni isa mang kapwa-tao nyo, buksan natin ang damdamin nyo na makadama kayo. Maging si Apo Kunching, hindi tao ang nagbukas ng damdamin niya. Maging si Apo Kunching, hindi tao ang nagbukas ng pangunawa niya. Maging si Apo Kunching, hindi nagbukas, ay kapwa-tao niya para maglingkod siya. Sa makatuwid, mga mahal ko, suriin nyo, ba't tinanong ito sa inyo? Ba't ibinahagi sa inyo? Naghahanap ka ng kaukulang kalooban ng Ama, makipagtotoo ka sa Kanya. Hinahanap mo ang gusto mo, ipakita mo na gusto mo rin siya. Ginugusto mo ang gumaling ka, makahulagpos ka sa mga balakid mo, matugunan sa mga kailangan mo, sino ba magpapalaya? Ang kapwa mo ba, na tao lang katulad mo? Hindi. Kaya kung gusto mo, nakilalanin siya, makikilala mo, hindi sa iyong mga mata. Sapagkat kung nakilala mo siya at kinilala sa mga mata mo, doon nagmula, dapat nakilala mo na siya nung makita mo ang buong mundong ito, lahat ng naabot ng iyong mga mata, pati ang langit at lupa na tinatahanan mo. Na langit na di mo maaparoonan at di mo maliparan. Subalit hindi nga, dahil hindi nga sa mata, nagmumula para makilala mong lubos ang iyong Ama. Kundi dito sa puso mo, mararamdaman mo siya, at kapag naramdaman mo siya, sisimulan mo siyang hanapin upang ganap mo siyang masumpungan. Buhay ba ang Ama? At kapag nakilala mo siya at tuwirang damang-dama, magkakaroon ka na ng pagnanasang iba. At siya unang patotoo, nang naiba ka, iniba mo ang gawa mo, iniba mo ang mga gagawin mo. Buhay ba ang Ama? Kaya dito ang patotoo nang ika'y tumanggap na naiba ka nga sa kapwa mo. Kaya namang ikaw na naiiba, hindi ka ngayon matanggap ng lahat. At di ka maunawaan, sapagkat kaiba nga kayo ng ginagawa ng kapwa mo. Kaya kapatid ka ba sa Espiritu? Anak ka ba ng Ama sa Espiritu niya at katauhan mo? Kung magkagayon, naramdaman mo na ba siya? Kinilala mo na ba siya? Pinagsumakitan at pinagsumikapan mo bang tupdin ang kanyang mga salita at gawa? Magalak ka, magpuri ka, kaisa ka ng Espiritu niya,
sapagkat hindi siya bababa sa iyo para sabihin niyang, anak, salamat sa iyo. Anak, akong sumayo. Anak, eto ako. Kundi, ang mangungusap sa iyo, Espiritu niya. Ang nagpadama sa iyo, Espiritu niya. At ang pumapatnubay sa iyo, Espiritu niya. Mga mahal, magalak magpuri, ang may katotohanan sa puso't isipan nila ay pinaghari siya. Natupad ang salitang, ang aking mga anak nang kumilala sa akin at ako'y tanggapin na kilalang sa akin, Espiritu ng katotohanan. Ang may pandinig ay nakarinig, ang may mata ay nagliwanag. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Kaya nga maliwanag na naiulat ang katotohanan ng mga lingkod na turingan ng naiwan sa sanlibutan, ginampanan ng kaukulan. Sino sila, mga mahal? Ang mga pinagtiwalaan na mga hinirang bilang mga apostol na turingan. Kaya mapalad ka, napabilang ka ba sa paghahari ng Espiritu? Napabilang ka ba sa mga hinirang niya? Anumang uring pagkahirang na mayroon ka at anumang gampaning mayroon ka. Damang-dama mo na ba ang nagtiwala sa iyo at pumili sa iyo? Magalak ka, sapagkat patotoo lamang Ama mo nga siya. Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at mananlig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo, at paroron ako upang ipaghanda ko kayo ng matitirhan. Kapag naroon na ako at naipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako at isasama kayo sa kinaroroonan ko. At alam na ninyo ang daan patungo sa pupuntahan ko. Sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, hindi po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, matagal na ninyo akong kasama, Felipe, di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama? At ang Ama'y sumasa akin. Ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama ay sumasa akin. Paano mapapaniwalaan ng tao ang kapwa-tao niya? Paano tatanggapin ng tao ang kapwa-tao niya kung ganang katauhan ang nadarama ng bawat isa? Kaya nga, kung hindi mo pa nararamdaman ang espiritong sugo ng Ama sa iyo, maliwanag na hindi mo nga tatanggapin ang kapwa mo tao sa mga sinasabi at patotoo niya, sapagkat hindi mo pa batidyaon at hindi mo pa nagawa. Subalit, kung kayo'y kapwa iisa at nag-iisa ang kaloob sa inyo at pinagkaloob sa inyo isang pinagmulan, tunay na madarama ninyo kapwa kung ano ang inyong layunin ay magkaisa nga. Kung ano inyong damdamin ay tulad nga ng bawat isa, kaya't kayo ay nagkakaunawaan.
sapagkat wala ngang patotoo na iba pa, maliban ang ibinaba, yaon ay ang Espiritu na naghahari sa tao at pinangungunahan ay tao. Yaon ang binigay at pinanguna sa lahat, ang tagapagligtas, ang lumigtas sa sanlibutan. Mga mahal, pumaroon at bumalik upang magpakilalang muli kung sino ang umalis siyang magbabalik at kung sinong nangusap siyang magdaratal at maglalahad. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Maliwanag ang katotohanan, lumisan at nagbalik, namatay sa ikatlong araw at nang nagbalik ay hindi makilala ng mga apostol at alagad na turingan. Ngayon, mga mahal ko, may hinihintay pa bang Hesukristo ang babalik? O nagbalik na ang Espiritu ng naging Hesukristo? Kaya't kasalukuyan ng namimili, kasalukuyan ng naghahanap ng pipiliin para doon ay dalhin sa pinaghandaan na paroroonan ng mga mapipili. Kaisa ka ba sa mabuting balita, sa pagsasagawa ng mabuting salita? Kaisa ka ba sa mabuting gawa? Kung magkagayon, kaisa ka ng isang Espiritu na ang pinagmulan ay ang Ama, nang nagbahagi ay ang Anak, na binahaginan ang mga anak sa lupa, upang sa gayon matutunan ang katotohanan. Kilala mo na ba ang sinasamba mo? Ang tinatawagan mo ba'y nadarama mo? Magalak at magpuri sa Ama, sapagkat ang Espiritu niya ay sumaiyo. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Sapagkat ang naglilikom para sa kabutihan ay ang Espiritong banal. Ang nagwawasak ng kabutihan ay ang masamang espiritu. Kaya't kung ikay nasa katotohanan at mabuti ang gawa mo, kaysa mo ang totoo, nakipag-isa ka sa nakipag-totoo. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Naunawaan niyo po ba ang ibig sabihin noon? Salamat. Kay sarap pong unawain, ano? Kapag naunawaan mo, timong-timo sa puso mo. Kapag hindi, nalilito isip mo. Buhay nga po ba ang Ama? Bakit tinuran niya o ng Kristo? Ang kumikilala sa Ama ay kinikilala ako, at ang nakakilala sa Ama ay nakilala ako. Ang nakakilala sa akin ay nakilala ang Ama, at ang nakilala ako at ang anak na tinungo ay lupa. Nakilala ang Espiritu ng pinagmulang niya. Saan po ba kayo nagmulang Espiritu? Ano po bang Espiritu meron kayo? Kung magkagayon, kaisa po ba kayo ng Kristo? Kung kaisa kayo ng Kristo, walang takot kayo. Walang pag-aalala kayo. Walang pag-aalinlangan, sapagkat ang isang Kristo'y tapat, totoo, at matapang na pinakipaglaban ang katotohanan at kabanalan. Buhay ba ang Ama? Kung magkagayon pala at wala ka ng takot, dahil ikaw ay nagtitiwala at naniniwala na may Diyos na dakila, ano ang nararamdaman mo? Hindi ba patag ang kaisipan mo? Patag ang kalooban mo? Kung magkagayon, mayroong kabagang mababagabag na damdamin? Wala. Kaya't umaasa ka na ang Diyos mo ay buhay at ang bumuhay sa iyo may magagawa sa iyo tuwina. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya't umaasa ba kayong may mababago sa buhay nyo? Umaasa ba kayong babaguhin kayo? Kung tatanggap kayo, magaganap ito. Kanino ang tatanggap? At sino naman ang tatanggapin? Mga mahal, sa Ama ang mga tatanggap
at ang Ama ang dapat tanggapin. Upang mapatotohanan ng Ama ay tunay na ama nga at ang mga anak siyang kumilala sa kanyang ganap. Anak ka ba ng Ama? Lahi ka ba ni Abraham? Kung magkagayon at lahi ka ni Abraham, hindi ka ugaling ulupong. Buhay po ba ang Ama? Buhay po ba ang Ama? Pawang katotohanan ng saki tinuturan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Iba ang may lakip at kalakip na masamang espiritu kaysa sa taong nagwawala na ang isip niya ay punong-puno ng galit, hinanakit, inggit, tselot, at kung ano-ano kaya siya nagwawala. Tama po ba? Mahirap yan. Sino man ang napakagaling, mapakapakwang makapangyarihan man, kung ayaw mong tanggapin yung dadatal sa'yo, kung ayaw mong tanggapin yung magpapalisan sa'yo ng katigasan ng puso mo at malinis na isip ang dapat sumayo, hindi ka kayang ituwid at baguhin. Subalit ang isang dinadaluyan ng masamang espiritong hindi niya batid at wala siyang batid, mas mainam pa yun, madaling makinig. Buhay ba ang Ama? Napapalisan ng kapwa espiritu, kaya lamang ibang espiritu. Hindi tulad niyang masama, kundi mabuting espiritu. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, ang isang Jesucristo'y nakapagpalayas ng mga espiritu, na kapwa espiritong taglay niya, subalit hindi katulad ng espiritu niya. Ang espiritong mabuti at banal, at ang mga pinalayas ay ang masasamang espiritu. Mga minamahal ko, nais niyo bagang maging ganap at totoo na sa mabuting espiritu? Sino dapat tanggapin nyo at mananahan sa puso't isip nyo nang sa gayon manahan ang banal na ito sa katauhan nyo? Kung magkagayon at ang anak ang tinawag nyo, nakamtan nyo ang Ama. At kung ang Ama tanak ay sumainyo, tunay ngang espiritu nila na magkakasama kahit kanino't suma sa kanila ay ama't anak, pinalalaya nga sila. Ang may pandinig ay nakarinig, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Ama? May natutunan po ba kayo? Kaya kapag ikaw ay nababagot, nalulungkot, nagagalit, nayayamot, naiinis, nag-aalala, nababahala, natatakot, sino ang sumasayong espiritu? Sino? Kapag ika'y nanghihina, nag-aalinlangan, at nalilito, sinong espiritu ang sumasayo? Sa tuwin ay alalahanin mo ito upang huwag mong tanggapin na mainam sa buhay mo. Kapag ikaw ay may tabang na harapin mo ang buhay, walang pag-aalinlangan mong tinatanggap at inaangking ika'y makalalaya rin, sinong kasama mo? Kapag ika'y may pag-asa na ganyan man kalagayan mo, habang may buhay kay hindi ka dapat mabahala, sinong kasama mo? Kung may nararamdaman ka at pinatatapang mo sarili mo, nililimot mo ito, tinahanap mo'y Ama mo, sinong espiritong sumasayo? Alalahanin niyo sa tuwina, ang Ama ay kabutihan at kabanalan, gayon din ang anak. Kaya't kung kilalang tinatawag na Panginoong Hesus, kilala rin ang Amang pinagmulan.
Kaya't kung ang amata na kay kasama ng bawat isang nakakilala, ano ngang mabuting hindi nila kakamtin sa bawat isa. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya nga't maliwanag ang aral, huwag kayong mabahala, sapagkat ang inyong ama ay dakila. Huwag kayong mag-alala, sapagkat ang inyong ama'y mapagpala. Huwag kayong mga takot, sapagkat ang ama nyo'y kasama ng bawat anak niyang sa kanya'y kikilala. Mararamdaman tuwina, pagsaklolo niya, sa isang iglap man, may magagawa pa rin siya. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Umasa ka sama ang mabuti gawin. Sa tuwin ay ibibigay sa'yo ang paraan. Sa lahat ng sandali, ikaw ay sisigla. Lalakas ang iyong pananampalataya. Hanapin mo ang matwi at ikaw ay tumaha sa marapat mong daanan. Yaw na yang katotohanan, Ama ay tanggapin, sa puso'y manahan. Ikintal mong lubos ang mga aral, sa isip mong taglay na kanyang binuhay. Binigyan ka ng kabatiran, kaalaman, upang matutunan ang marapat sa iyong buhay. Kaya't ikaw ay magnilay. Halina kayo, mga anak na totoo, sa pagkilala'y maging lubos kayo. Huwag niyong iwaglit sa inyong mga isip, may Diyos Ama kayo ng lahat. Tapat kung magwika, tapat kung mangako, kailan may hindi siya talusira. Kaya't sa puso niya'y manahan na ganap siya, mararamdaman niyong mahal kayo. Halina kayo, mga anak niya, tigibin ng pag-asa ang puso ninyo, gawing marapat ang inyong pananalig, ang imposible maging posible, upang mapakita niya sa bawat matapat ang kanyang salita'y walang pagkabula. Taon man ang binilang, kung lumagpas nga iyan sa ilang panahong pagbabata, subalit di ka sumuko, ikaw patuloy na nagbata, naghintay, gumanap kang ganap, naging matapat ka sa may tumanggap, hanggang nakitang paglaya. O aking mga mahal, magnilay at magbulay, magtantog tuwiran sa aking winika. Gawin niyong marapat na kayo ay tumanggap. Patototohanan sa inyong ganap. Ang Ama nyo'y liwanag,
ang ama nyo'y lubos, ang ama nyo'y ganap, ang ama nyo'y mabuti, ang ama nyo'y totoo, at buhay na buhay. Kayo'y mahalina, kayo'y matigib ng pag-asa, kayo'y matuwa sa wika't salita, kayo ay magsumaki, kayo ay magsumika, gawin ang marapat, kayo ay magiging ganap. O aking mga minamahal, inyong pagnilaya, ang saki binigkas sa inyong harapan, tuwiran kong sinambit ang marapat niyong gawin. Magnilay magbulay kayong lahat. Halina o tao, magtanto nga kayo. Kung ganang pagkatao, gagawin baga ito? O kung pagkataong pagnanasa, paano iwikain niya ang aking sinambit? Sa inyo'y pinarinig ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyong kapayapaan, pagarian kayo ng lubusan, matanto niyong lubos ang saki winika, at tanggapin ng inyong diwa. Sapagkat kayo'y aking mga minamahal, mahal na mahal. Nekaramanyahanam, nekaramanyahanam, nekaramanyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay nga po ba ang Ama? Yamang buhay ang Ama, sumainyo ang kapayapaan. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. O, kapatid na Agnes, sumalpo ka na. O, yan. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw, ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig o mangkinat tanggapin. Buhay po ba ang Diyos? Buhay nga po ba ang Diyos? Ba?
Buhay po ba ang Diyos? Sige. Buhay nga po ba ang Diyos? Dahil buhay ang Diyos, buhay nga po ba ang Panginoon? Buhay nga po ba ang Diyos Ama, ang Diyos Anak, sa pamamagitan ng Diyos Espiritu? Kung magkagayon po, huminga po kayo ng malalim. Sabihin nyo nga po, Panginoon, salamat sa aking hininga na taglay pa ng aking katawan bilang ako'y patutong buhay. Ano man po ang sa akin pinagdaraanan, tanging ikaw ang nakakaalam. Batid mo ang aking kalalagayan, batid mo po ang lahat ng sa akin lihim at aking nararamdaman. Oh, hilingin nyo na po, naway makalaya kayo, pagpalain kayo. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayo. May galak sa puso nyo, matigib ng pag-asa, ng ligaya at saya. Halika anak. Iba't iba ang kaganapan, iba't iba ang karamdaman, iba't iba ang nagiging kapalaran. Subalit sa iba't iba nga pong kapalaran ng tao, kaganapan sa mundo, nagaganap sa katauhan at pinagdaraanan, sino po ang magpapalaya sa mga nasisiphayo? Sino po ang magbibigay tatag lakas sa mga nanghihina? Sino po ang magbibigay ng liwanag sa mga nadidimlan? At sino ang magbibigay pag-asa sa walang pag-asa? Ang kapwa-tao po ba? Kung magkagayon po, magtiwala manalig sa Diyos Ama, Diyos Anak, sa pamamagitan ng Diyos Espiritu. Pagpalain po kayo. Mayroon po kaming misyon. Kaya po, bukas po, balik tayo sa normal na oras ng gawain.